Okay, so for this video, depress installation tayo. Okay. So make sure pag mag-i-install po tayo ng depress yung 8.71 na version, make sure naka-turn off po muna yung disable natin yung internet connection natin. Okay, ayan. So disable ko na internet connection. So punta na tayo ng installation guide. Okay. Again, 8.71 yung ating version na i-install dito. Okay. So uninstall ko yung old na depress. Ayan. So after na uninstall, magre-reboot yung computer natin. Ayan. So mamaya fast forward ko na lang to para mas madali. Ayan, so rebooting na yung ating computer. So after niya mag-reboot, ayan, so doon na naman tayo sa installation guide. So sa mga nagtatanong, naka Windows 10 po tayo. Ayan. Windows 10, and again yung natin is 8.71 na version ng depress. Okay. So after ma-reboot, punta na tayo dun sa installation natin. So please follow and share na lang kung nagustuhan niyo yung video. So ngayon, sa mga magko-comment dito sa video ko, so send ko na lang sa inyo yung link nitong depress 8.71 version. So comment lang kayo kung gusto nyo. Paki-follow syempre. Paki-follow, subscribe na lang, Paki-subscribe na lang yung YouTube channel natin. And then sa mga susunod, more on PisoNet yung mga gagawin natin na mga tutorial. Request lang kayo, comment down below. Okay, so ayan. So punta na tayo sa installation. So dito sa depress natin, meron tayong instruction. Nakalagay na dyan kung paano. So ngayon, ayan, install lang natin. So next lang natin yan. After next, check lang natin dyan sa may gilid. Okay. Then check mo yung evaluation. So wag nating ilalagay yung evaluation. Check lang natin yung evaluation, and then next na yan. Okay, so next. Ayan. So after nyan, magre-reboot na naman yung computer natin. Okay, magre-reboot na naman siya. After nya mag-reboot, ayan, so sa second step naman tayo. Okay. So again, dito sa depress natin, meron tayong meron tayong installation guide naman. So again, ayan, naka Windows 10 po tayo para makita nyo lang. Ayan, pinapakita ko dito. OS natin, is naka Windows 10 Pro po tayo. Ayan. So naka Windows 10 Pro. Okay. So ito yung instruction. Ayun, nag-reboot na siya. Okay, so after mag-reboot, okay, balik tayo dun sa installation guide naman. Ano yung magiging second step na gagawin natin, para dito sa pag-install natin ng depress 8.71 version sa Windows 10. Okay, so ayan, nag-reboot na siya. Okay, so again, naka pa rin yan yung internet connection natin, naka-disable. So balik na tayo dun sa installation guide. Ito inaano ko muna, turn off muna, deactivate muna natin yung WinLock ko para makapasok dahil dun sa ibang folder. Naka WinLock din kasi itong PisoNet ko. Okay, ayan.
So after nyan, okay, so punta na tayo dun sa installation guide, defreeze. So ang susunod naman natin gawin, eto, tingnan nyo sa instruction, ayan. So i-boot tone natin siya. Okay, so punta tayo ng dun sa gilid, dun sa arrow, click lang natin, boot to, then i-reboot na naman natin. Okay, so after nyan mag-reboot, no, naka-boot tone na siya, naka-boot tone, then after nyan i-rename na naman natin, no, yung ating punta lang tayo dun sa ayan, so okay lang natin. Okay, so wait lang ha, i-deactivate ko na naman tong ko, binlock. Okay, so after, okay, punta na tayo doon sa drive C. Ayan, pupunta tayo sa drive C. Punta natin ng drive C. Ayan. Okay, check natin yung instruction guide. No, step by step yan naman. Sa instruction, hindi kayo may lilito. No, hindi kayo mawawala kung ano yung mga isusunod natin. So, i-rename lang natin yan, no. Yan, copy mo lang yan. Then, punta na tayo ng drive C. Okay. So, pasensya na guys, wala pa akong nagsisimula pa lang tayo, no, sa pag-YouTube. Okay. So, wala pa akong cellphone stand or cellphone holder. Okay. So, punta lang tayo ng drive C. Ayan, sundan lang natin yung instruction dyan. Again, hindi po kayo mawawala kasi naka step by steps po yan. So, ayan, ayan. So, punta lang tayo ng drive C. I-rename lang natin kung ano yung nakalagay doon. Okay. So, ayan. So, df1.ex. Okay. Then, after, i-reboot na naman natin siya. Alright. Ayan. So, after nag-reboot, punta naman tayo doon sa ating paths. Okay. So, punta tayo ng paths. Ayan. So, yan yung next natin. Ipa-paths natin siya. Okay. Open and paths. Ayan. Yan yung paths ng application. Okay. So, run lang natin and then click paths. Okay, so ayan, successful yung nakalagay, no? Successful yung paths natin. Then after nyan, ayan. So balik tayo dun sa directory folder, no? Babalik natin siya sa original, no, na dfserve.ex. Yan yung i-rename natin. Yung sa drive C na naman. Okay, program file. Ayan. Then, punta na tayo dyan. I-rename natin. Kung baga, tatanggalin lang natin yung 1. Okay. Then, ayan. So, continue. Then, i-reboot na naman natin. So, after nating ma-reboot, okay. So, mai-enjoy na natin itong defreeze natin. Okay. So, papakita natin mamaya after na mag-reboot yung system. So, reboot natin. Okay, so restart. Ayan. Okay, so after mag-restart, ayan, papakita natin sa inyo guys, no, kung talagang gumana ba itong ating defreeze. Okay. Ayan, so shift, then click yung nasa gilid na defreeze natin. Ayan. So, okay lang natin. Wala pa na kasing password yan. So, ayan. Fully activated na siya. Activated. So, ayan. So, guys, please, papalo naman. Thank you.